wabarakatuh, and good morning sa inyong lahat. First, I would like to, of course, congratulate all of you, especially the incoming Vice Mayor of Cotabato City. We all know that all of the elected officials, they have the capacity, and most especially, they have the heart to serve our city, because that is very important. Magaling ka, pero yung puso mo ang pinaka-importante na pagservisyohan yung taong bayan ng Cotabato City. And yung galing, marami namang matatalino at magagaling. Pero yung puso, o konti lang yung meron ganyan, ba? So yan yung pinaka-importante na meron sa atin as leaders. And for me, as two-termer City Councilor of Cotabato City, I think it is an advantage also for me because I have experienced the legislation during my 2 terms. That is why siguro nalaman ko yung ano yung dapat baguhin, ano yung dapat gawin, ano yung dapat na lalo pa nating ayusin para maging maayos yung pamamalakad natin sa Sangguniang Panlunsod. And well, just a short story para pa malaman ninyo, when during 2022, when we won together with my the mayor now of Cotabato City and also the 17 Sangguniang Panlunsod. Sabi ko nga kay Vice, Vice, maganda ito ngayon kasi alam mo nung kami nag-turnover, ako lang ang tao dito, pati yung empleyado ng ng Sangguniang Panlunsod, yung SP support. At nung dumating ako dito, sa totoo lang, kakunti yung inabutan ko na gamit. Kami ni Mayor Bruce, ganun yung nangyari sa amin. At alam ni Mayor Bruce yan. Sabi ko nga kay Vice, kung ano yung iniwan ko dito, kung meron man sa tingin mo na nagkulang, walang problema. Kasi yung iba kasi, ako nang bumili. But kung gusto mo, walang problema, bibigay ko pa rin sa'yo yun. No? Lahat po nung naka-MR sa aking opisina ay iiwan ko po yan. Dahil hindi po sa atin yan. Sa gobyerno at pera ng taong bayan. Huwag po natin gawing ating sariling gamit yung hindi sa atin. So, what else? Dinatnan ko dito. May mga konting hidwaan sa opisina, which is for me, sometimes it is also normal dahil itong tao naman, ang empleyado pag sumobra na yun ng 10, lahat naman ng grupo talagang magkakaroon ka na ng problema. At normal na lang yun. And precisely the reason bakit meron tayong leader, dahil nasa sa'yo yun kung paano mo ayusin yung problema. And in terms of we hope, Vice and all of the members of the Sangguniang Panlunsod, that you will continue what we had changed in this office. May mga changes tayo, na positive changes naman ang ginawa natin sa opisina ng Vice Mayor. Unang-una, inopen po natin yung opisina natin sa lahat. Kahit sinong gusto pumasok, pumunta, may kailangan, may trabaho, gusto mo man lang magkape, ay meron po yan dito sa Sangguniang Panlunsod. Inopen po natin. Kung hindi ko po dati kinakaya, nakausapin lahat ng tao na bumibisita. Pero at least, pag pumasok sila sa opisina ng Sangguniang Panlunsod, ay makakape sila at makakain ng biscuit at alam po ay ng mga empleyado dito sa Sangguniang Panlunsod. And in terms of hiring the employees and promoting the employees of the Sangguniang Panlunsod, especially the SP support, for me, I think patas o equal lang yung ginawa ko. Dahil what I did is that binase ko yung aking pag-promote dun sa seniority. Kung sino yung mas matagal na sa opisina. Dahil we all know that some other employees here are almost more than nagtatrabaho sila for more than 20 years or 30 years. So for as long as they are qualified doon sa trabaho na minsan nagre-retiro, kinakausap ko, tinitignan ko yung listahan.
kung sino yung pinakamatagal at qualified naman, to give chance to them. Kasi para mag-retiro sila, at least mas malaki naman yung matatanggap nila kahit wala na sila sa trabaho. So that is what I did. And yung sa akin naman ng mga staff, of course, nasa ano na yun, staff ng Vice Mayor, so choice naman natin yun. So yan yung mga changes na ginawa natin sa Sangguniang Panglunsod. And ano pa ba? Kami, kwento ko lang, hindi ibig sabihin na gawin nyo ito, pero gusto ko lang po i-share para po malaman po ninyo. Dati meron kaming quarterly with the councilors, quarterly meeting para doon sa updates kung ano pa yung dapat na priority namin na ordinances na aprobahan o gawin. Nagkaroon kami ng meeting, so maganda, effective yung gano'n na ginagawa. And yun yung mga naging equal and inclusive tayo. Hello. Sana yung mga staff natin. Mas maganda, mas malakas kasi. Mapagagi ba nila yun? Technical. Yung operator, saan? Operator. We also impose transparency in Sangguniang Panglunsod. And the proof of that is that during our regular session, naka-live po tayo. And we hope that the 18 Sangguniang Panglunsod will continue that practice. No? Para, well, the people deserve to know, no? Kung ano ba yung inaaprobahan na ordinansa, ano ba yung inaaprobahan ng Sanggunian will benefit Cotabato City and the people of Cotabato City. So napaka-importante yung live session. So we hope guys, we will continue that and para po mamalaman ng taong bayan yung pinag-usapan ng Sangguniang Panglunsod. And next is that during our time, the 17th Sangguniang Panglunsod, we have agreed that alam namin na for almost how many years hindi nagkaroon ng budget deliberations sa Cotabato City. But during our time, alam, nandito yung mga yung mga head of departments, nandito sila. Siguro yung iba sa kanila galit, pero ngayon na hindi na ako Vice Mayor, baka pwede na tayo magpati, di ba? Batiin nyo na yung mga councilors, pati yung Vice Mayor. That's normal naman. Lahat naman, precisely the reason bakit mayroong Sangguniang Panglunsod, para sila yung nag-check and balance, di ba, ng paggobyerno. Kung meron sa tingin natin na dapat punahin, yun yung trabaho ng Sangguniang Panglunsod. Dahil kung hindi natin gagawin yun, huwag na lang natin i-dissolve na lang ng gobyerno ang Sangguniang Panglunsod. Yan yung rason bakit tayo meron Sangguniang Panglunsod. Siguro, minsan nagkakaroon ng discussions, nagkaroon ng andito yung nagre-represent parati sa admin na tumatawa siya kasi parati may committee hearing dito. Nagkakaroon minsan ng sagutan, normal naman yan kasi part po ng ng deliberations yung pagdebate. And yan yung mga yan yung mga binago natin. And the most important thing din na binago natin dito sa Sangguniang Panglunsod, dahil nga ako ay two-termer na councilor, nakita natin yung dapat baguhin, ay inimpose natin pag hindi ka magbiyahe, no travel, hindi ka pwede mag-reimburse. Kasi usually with due respect sa ibang opisina, pero minsan mag-travel ka, nagre-reimburse ka pero hindi ka nagta-travel. Hindi po pwede yan. Sa amin po, we are proud kasama yung mga 17 Sangguniang Panglunsod members. Hindi po namin ginawa yan at hindi po pinayagan natin yan sa opisina. Alam na mga empleyado po dito yan. So, these are the changes that we have made in Sangguniang Panglunsod. And during our time, for more than 2 years,
we have passed, we have approved 176 ordinances and 435 resolutions. So sa tingin namin ay being the presiding officer, the vice mayor of Cotabato City, including the members of the 17th Sangguniang Panglusod, we have done our duties and responsibility in Cotabato City. May mga important, relevant ordinances that supposed to be ay aprobahan natin, but kinampos po tayo sa oras. But anyway, the 18 Sangguniang Panglusod can review that, and if you think that it can help Cotabato City to improve our city, and if you think that it can help the people of Cotabato City, then mas maganda na ipagpatuloy natin yun. Kasi nasa sa inyong kamay naman yan. So, yun, the role of Sangguniang Panglusod is very important. Napaka-importante po yung role ng Sangguniang Panglusod. Hindi po dapat flower-based lang ang Sangguniang Panglusod. Dapat po ay kung ano yung nakikita natin na dapat napunahin, hindi naman kakayanin ng isang tao lang yung pamumuno ng city government. Dapat nakukuha yung tuloy-tuloy na tagumpay o development sa ating lugar. Makukuha lang yan sa pamamagitan ng pagtutulungan. And communication is very, very, very important. Pag yan po ang maputol sa isang opisina o sa isang grupo, ay talagang masisira. So, sana, sinasabi ko ito, because what I am telling you is what comes in my mind and what comes in my heart. So, siyempre tayong lahat ay concerned sa Cotabato City at sa taong bayan ng Cotabato City. Kaya tayo nandito. This is precisely the reason why you are all elected siguro, dahil gusto natin magserbisyo sa taong bayan ng Cotabato City. And sinasabi ko ito para sa susunod hindi na mangyari sa 18 Sangguniang Panglusod. Napaka-importante ng communication advice. So hopefully, dahil the 18 Sangguniang Panglusod ay isang party lang, ay maganda yung communication, tuloy-tuloy yung communication para nang sa ganoon hindi magkaroon ng problema. Dahil pag magkaroon ng problema, sinong nagsasakripisyo? Yung taong bayan ng Cotabato City. Yung development ng Cotabato City. Diba? So even 1 month, 2 months, 3 months, so ilang lang na magiging problema na i-delay yung transactions. Alam ng mga department head yan. Konting delay, nagiging problema. So, we are praying, we are hoping na sana ay magiging maganda yung communication ng Sangguniang Panglusod and the executive. Para nang sa ganon, tuloy-tuloy yung progress and development na hinahangad natin lahat dito sa Cotabato City. So, yan Vice, yung aking nasasabi. And also, sana ay matuloy na and magawa for as soon as possible, if possible, na magkaroon na yung pinapangarap natin na Sangguniang Panglusod sa Cotabato City. Kasi alam nyo, itong Sangguniang Panglusod matagal na. And Vice, huwag ka dito matagal umuwi kasi baka multuin ka kasi talagang may multo dito pag gabi. Pero white lady dito. Buti sana kung maganda yung white lady. So, di walang biro, meron dito. Kasi yung mga staff ko dito minsan, pag late sila umuwi, alam nyo bakit Vice yung binago ko yung opisina ko sa likod. Nilagyan ko yan ng door, exit. Parang fire exit na din. Kasi double purpose. Bukod sa fire exit, para makakita tayo ng multo, tuloy tayo maglabas. Yan tayo dadaan dito. Kaya pinaayos ko yun sa So yan, matagal dati kasing hospital ito. Itong building na ito. Kaya sana during your time ay may sa katuparan na magkakaroon na ng sariling opisina yung ating mga councilors. At si Vice, maganda yung design ng opisina mo doon, Vice. Pag
natapos, magiging maganda yung opisina mo. No? So, I think, kaya naman yan. Kaya naman yan with your leadership. I know, kilala kita. Nanggaling ka sa pagiging SK, no? Vice, and nagiging barangay captain ng ilang terms. Ngayon, ngayon kagawad, tapos naging vice mayor. Mas maganda yan. Dahil ibig sabihin, alam mo yung problema ng city natin dahil galing ka sa barangay. So, kaya mong, alam ko na yung mga problema, yung mga issues na na-experience mo dati, ngayon na vice mayor ka na, ay kayang-kaya mong gawin yan at gawin mo na o trabahuin mo sa next level na, Vice? And itong mga councilors natin, alam ko, you have all the capacity, no, to become councilors. And andito si Kakadas. Itong lahat, sa totoo lang, itong mga councilors, pati ito si Vice. Magkakaibigan naman kami nito, walang problema. Ito si Kakadas. Kalaban ko parati ito sa tennis lang, ha? Kami na parati. Itong sikat na pasensya na kayo, pero isang pinakasikat na councilor, si Jonas. Pati, ha? Siyempre, bago lang ito, nag-trending din. Then, sino pa? Si Ma'am, kasama ko dati yung kapatid niya sa party. And then, yung aking, best man, mga ako'y kinasal, andyan, si Tato Raiz, Sema, sino pa nandito ng councilor? Itong pinaka-religious natin na councilor ngayon, si Ike, Sheikh. At least meron na kayong, kung merong gawin si Kakadas, merong magsabi, huwag mo gawin yan, Kakadas, kasi bawal yan sa Islam. Nandito si Kapitan ng Tamuntaka 2. Dito rin siya. Sino bang councilor na nandito? Si Papa Bax. Si IPMR natin. Sa tingin ko naman, Papa Bax, tuloy-tuloy yung pumumuno mo siguro, no? Being IPMR. Nabas na. IPMR. And then, so yan. Huwag lang masyado natin gawing masyadong formal. Mas maganda yung ganito, di ba? Mas maganda, mas masaya yung ending namin ni Henry Ali, di ba, Hens? So, maraming salamat sa inyong lahat and sa mga empleyado ng Sangguniang Panlunsod, to the employees of Sangguniang Panlunsod Support, and I would like to specially mention the Secretary of the Sangguniang Panlunsod, si Bong Walizada, dahil, without her, ay sa tingin ko, hindi natin may mapanalo yung LLA Award. Local Legislative Award. Tayo po ang first sa Farm Region. Tayo po number 1 na Sangguniang Panlunsod sa home region. And number 3 po tayo sa national, sa level ng component city. So hindi po basta-basta yun ang panalunan ng Sangguniang Panlunsod. And without the leadership of Ma'am Bong Walizada, including of course, the employees of the Sangguniang Panlunsod, ay hindi natin makakamit yun. So palakpakan naman po natin silang lahat. And also to the LSA, to the staff of the councilors, yung mga konsyel na wala dito ngayon, alam ko kahit hindi sila nakaten, pero yung papasalamat nila, pinaparating nila sa inyo. Sa aking po mga staff, sa OCBM staff, maraming salamat sa inyo. And nandito na rin yung mga media partners natin na talagang every Tuesday kasama namin itong kumain, mag-lunch, mag-merienda sa aking opisina. So maraming salamat sa inyo, and hopefully you can, kung ano man yung tinulong ninyo during the 17th Sangguniang Panlunsod, ay ganun din yung pagtulong ninyo kung pwede higitan pa ninyo sa 18th Sangguniang Panlunsod. Dahil ako po, being the outgoing Vice Mayor of Cotabato City, I told Vice Mayor Joher Madag that if anything, Vice, that I can be of help to you, then anytime you can call me or text me kung meron kang kailangan.
Ay kung sa tingin mo na merong may tutulong, meron tayong dapat pagtulungan, open ako, sabi ko sa kanya. Walang problema. Dahil ako, after 2025 election, after May 12, tapos na. As what I have always said during the campaign, ito ay election lamang. After nito, sikapin natin na magkaisa muli para sa taong bayan ng Cotabato City. We may have differences in leading, we may have differences on how to lead or the strategy how to lead our people. But in the long run, isa lang naman yung purpose natin, di ba? To serve our people, to serve our city. So the best way to do that is to unite. Pag tapos na itong election natin, hanggang doon na lang mag-end kung ano man yung mga nakalipas na mga nasabi o ano man yung nagawa during the campaign ay hanggang doon na lang. Kasi kawawa naman yung taong bayan ng Cotabato City. The people of Cotabato is expecting on us, no? At lalo na sa inyo, being the newly elected officials of Cotabato City. So, sana hanggang doon na lang and pagtulong-tulungan natin ang Cotabato City. No? Pagtulong-tulungan natin na tuloy-tuloy yung asenso ng tao, tuloy-tuloy yung progreso. And also, I would like to mention yung BARM Regional Government din. Malaki ang pasasalamat natin sila and lalo na sa leadership ng BARM, simula nung ang Cotabato City ay included na sa BARM Regional Government ay marami na itulong. In terms of infrastructure projects, the BARM Regional Government ay napakalaking tulong nila. In terms of social services, nanun din ang tulong ng BARM. Kaya malaki po ang pasasalamat natin sa BARM, sa leadership ng BARM during the time of the previous Chief Minister, Alhaji Murad Ibrahim, and of course, the now incumbent Chief Minister of BARM, Abdul Rauf Makakuha. Malaki ang pasasalamat ng City Government sa inyo, sa tulong ninyo, sa inyong pamumuno. No? So, that is all. Ulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat. And magkita-kita tayo dyan sa mga restaurant at sa mga plaza. Palakad-lakad, ha? So, good luck sa inyong lahat. Good luck sa ating lahat. And we're praying that Allah subhanahu wa ta'ala will guide us all, especially to our newly elected officials, no? At sana mag-guide tayo lahat. Kung ano man yung journey natin sa buhay, ay importante ay guided tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po to our outgoing Vice Mayor, Honorable Johari C. Abu. Maraming salamat for that inspiring message. Again, alam ko maraming learnings, maraming knowledge, wisdom na natanggap tayo ngayong araw. And I think hindi ka agad-agad ito mapaprocess. But don't worry, in the long run, experience is always the best teacher at maintindihan niyo po yung mga sinasabi naming lahat dito sa harap. And again, maraming salamat po to the 17th Sangguniang Lungsod headed by the outgoing Vice Mayor, Honorable Johari C. Abu. At this point,